Okay. Good morning. Welcome to Bible Baptist Church, Mozon. Luke chapter 16, verse 19 to 31. Since napag-usapan din naman sa social media ang patungkol sa impyerno, pag-usapan din natin ngayon. Amen? Luke chapter 16, verse 19 to 31. Just follow me. Verse 19, there was a certain rich man which was clothed in purple and fine linen, and fared sumptuously every day. And there was a certain beggar named Lazarus, which was laid at his gate, full of sores, and desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sores. And it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. And in hell, that's the message, and in hell, at sa impyerno, he lifted up his eyes, being in torments, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water, and cool my tongue, for I am tormented in this flame. But Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime receivest thy good things, and likewise Lazarus evil things. But now he is comforted, and thou art tormented. And beside all this, between us and you there is a great gulf fixed, so that they which would pass from hence to you cannot, neither can they pass to us that would come from thence. 27. Then he said, I pray thee therefore, Father, that thou wouldest send him to my father's house. Read with me. For I have 5 brethren, that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment. And Abraham said to him, They have Moses and the prophets, let them hear them. And he said, Nay, Father Abraham, but if one went unto them from the dead, they will repent. And he said unto him, If they hear not Moses and the prophets, neither will they be persuaded, though one rose from the dead. So verse 23, and yung first 3 letters or 3 words, and in hell. Let's pray. Lord, thank you po uli sa umagang ito. Salamat sa inyong banal na salita. Aming nabasa. Lord, i-bless you po ang aming pag-aaral sa panguna po ng banal na Espiritu. Bigyan niyo po ng talinong bawat isa, maunawaan ang mensahe ngayon. Ganon din, Lord, ang mga makakapanood ng mensahe na ito sa Facebook. Salamat ng marami. Patawarin niyo po kami sa mga pagkukulang, pagkakasala na aming nagawa laban sa inyo. Lahat ng ito'y dalangin namin at hiling sa pangalan po ng Panginoong Hesus, na aming Panginoon, Diyos at Tagapagligtas. Amen. Amen. Nakaupo na po ang bawat isa. So, lagi kong sinasabi na ang kwentong ito yung pinakamalungkot na kwento sa Biblia. Amen? Ito ang pinakamalungkot na kwento sa Biblia. Hindi yung kamatayan ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Hindi po yun. Dahil sa pagkamatay ng ating Panginoon, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Amen? Pero dito, ang kwento na ito ay nakakalungkot. 2 nilalang na magkaiba ang kanilang napuntahang lugar. Yung isa, napunta sa impyerno, na kung saan ito yung lugar ng pagdurusa. Yung isa naman, nandun sa kalinga ni Abraham, na ngayon ay nasa langit na siyempre. Amen? Amen. So, introduction. Hell is what? Hell is an actual place. Totoong lugar. Amen. Amen? Kasi ang sabi dito sa verse number 23, after the death of the rich man, sabi ng verse 23, and in hell he lifted up his eyes. So hell is an actual place. Hell is not a myth. Hindi po ito alamat. Ito'y totoong lugar. Amen?
Totoo ito. Hindi ito kwentong barbero, hindi ito kwento ng kahit sino man. Ito ay totoong lugar at ang nagkwento mismo ang Panginoong Jesucristo. It is an actual place. Pangalawa, hell is an awful place. Pag sinabi mong awful, A-W-F-U-L, ibig sabihin ng awful, kahindik-hindik. Katakot-takot na lugar. Diba? Bakit kahindik-hindik na lugar na ito? Kasi nga, ito yung lugar na merong apoy. Ang sabi ng Bible, and in hell he lift up his eyes, being in torments. At itong mayaman na ito, sinabi niya kung ano yung nagparusa sa kanya dito. Sabi sa verse 24, sabi dito, and he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. Apoy. At ang sabi ng Biblia, itong apoy na ito ay naglalagablab. Kaya nga sabi sa 2 Thessalonians, look at your Bible, chapter 1, verse number 8. Hell is an actual place, totoong lugar ito. Then hell is an awful place, kahindik-hindik na lugar. No? At dito pupunta yung mga tao na walang Kristo. Yeah, just think about those people na namatay na, especially your loved ones. Saan kaya sila ngayon? Ang sabi sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 8, in flaming fire. Sa Tagalog, naglalagablab na apoy. Amen? Taking vengeance on them that know not God. Kaya sabi ko sa inyo, di ba? Hell is a place of God's vengeance. Ito yung lugar ng paghiganti ng Diyos. Ano pa? Hell is a place of God's villain. Ano yung villain? Mga kalaban ng Diyos. Mga kumakalaban sa Diyos. Yung mga umaayaw sa salita ng Diyos. Umaayaw sa ebanghelyo ng Panginoon. Anong tawag doon? Di ba? Villain? Iba naman yung villain. Anong pangalan mo? Villain. Baka villain. Ha? Alala ko nung nasa Bohol kami, meron kami kinakanta ito yung Pasko eh. Sabilin dito na tao ang atong Ginoo. Sasabilin. Yung pala, akala ko sabilin, yung bang nabilin ba na iwan? Bilin pala, bilin. No? Di ba may pangalang bilin? No? Ibubulanon kasi kaya sabilin dito, bilin. Hindi pala bilin. Parang ano lang yan eh, parang ano yung ginamit pang gamit po ito kay sinso. Sinso. Tapos nabasa ko, nakita ko, nakalagay naman, chainsaw. Chainsaw man eh. Lagi, sinso. So, sabi dito pa, ito yung naglalagablab na apoy. Tapos sa Revelation 21, kaya nga kahindik-hindik siya eh. Naisipin natin ano yung mga taong namatay na walang Kristo. Ay grabe! Kawawa! Kagaya ng mayaman na ito. No? Revelation 21 verse 8. Anong sabi sa Biblia? Look at your Bible. Sige. Buksan nyo, Revelation 21 verse 8. Tapos basahin ang verse number 8. Nung bagong Kristiyano ako, lagi ko napapakinggan to. Pinapamemorize pa sa amin to. No? Sabi sa verse 8, pag-ibasa, go! And unbelieving, and abominable, and murderers, and whoremongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars, shall not their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Sa Tagalog din, naglalagablab na apoy at asupre. Grabe no? Kaya siya awful place. Yan mga kapatid, nakakalungkot, ulitin ko
na isipin yung mga taong mga umaayaw sa Ebanghelyo ni Kristo. Amen? Hell is an actual place. Hell is an awful place. Then pangatlo sa introduction, hell is an avoidable place. Maganda ito. Pwede palang maiwasan yung impyerno. Actually, it is an avoidable place. Pwede itong maiwasan. At mangyayari lamang yan kapag ang tao ay magsisi sa kasalanan at tatanggapin ang tanging daan patungo sa langit. Sino yun? Ang Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Jesucristo. Pero nakakalungkot, no? Nakakalungkot ngayon. May mga taong nagbabanggit patungkol sa impyerno ba na hindi mo na kailangan i-avoid ang impyerno kasi hindi naman totoo yan. Kaya nga, they're making fun about impyerno, about hell. Kaya nga, ito yung pinakaunang puntos natin. Hell is a place of no joke. Amen. Hindi po ito lugar ng, hindi ito biro. Amen? Amen. Hell is a very serious matter, serious subject. Bakit? Totoo nga ito eh. Amen. Tapos may mga tao, lalo na ikaw, Vice. Anong pablido nun? Ha? Ang bira. You're making fun about hell. Ang first time ako magbanggit sa live Pero kailangan eh. Tapos may dalawa pang co-host niya na unga, no? Nanonood pa naman ako nung si Gabo. Tigil ko na yan. Nandun yung isa dun eh. Di ba? Ako naging manood Hell is a place of no joke. Ngayon, magbibiro ka patungkol sa impyerno, pero pagdating ng araw, sasabihin mo, totoo pala ang impyerno. Mga kapatid, hindi po biro-biro ang impyerno. Isipin mo kung walang impyerno at kung biro-biro lang ito, bakit pa ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo, nagkatawang tao? Kung hindi totoo ang impyerno, dapat hindi na siya nagkatawang tao at napako sa krus ng Kalbaryo. Hindi to biro-biro. Mas ginagawa nilang biro. Ay. Na kung ano daw, kung totoo ang impyerno at andun daw yung mga bakla, magkaroon na misgi, bira. You're making fun about hell. Hindi po sabi ko nga sa inyo, all people will become a believer of the Lord someday. If you don't believe the Lord Jesus Christ here on earth, if you go to hell, you will become a believer. Maniniwala ka na sa Panginoon pero wala ka ng pag-asa. Ay. Amen. Totoo pala ang Panginoon. Diba? Kaya habang nandito tayo sa mundong ito, sabi diba? Sabi nga, nung nabasa natin, many people in hell, they're begging for at least one chance. Nagmamakawa, isang chance lang na makawala sila sa impyerno. Pero many people here on earth, they're wasting their million chances. Ang daming pag-asa ng mga tao sa mundong ito, pero binabaliwala lang. They don't care about the Word of God. They don't care about God. Wala silang pakialam. Pero time will come. Alam mo, biro ang impyerno. Hell is a place of no joke. Ha? Amen. Hindi po biro-biro ang impyerno. Kaya nga tayo nangangaral ng Ebanghelyo ni Kristo eh. Amen. Ha? Kung biro-biro lang ito, at kung hindi totoo ang impyerno, sabi ko nga sa inyo, tigilan natin itong pagtuturo ng Biblia. Ay. Tama ba? Yung mga anak nyo, i-train nyo na lang yan sa gusto nyo. Baka yumaman pa kayo. Sa tingin mo yung anak mo, maganda ang pitik ng kamay, i-train mo yan sa pagsasabong. Pero hindi eh. Merong impyerno eh. Amen. Preach. Napakaiksi lang ng buhay ng tao. Napakaiksi lang. Next year, golden na kami. Golden boy, golden girl. Yung iba, lagpas na sa golden. Yung iba, ano na nga eh.
Ano ba 75? Ha? Yung iba, century. Century na eh. Century tunan ng iba eh. Century, 100 yun, di ba? Yung 75, ano? Ha? Ano? Pag 75 daw, pasang-awa. Ano ba sa 75? Sapphire? Ha? Platinum, platinum, oo. O, yung iba, lagpas na sa platinum. No? Napakaiksi ng buhay. Kaya tayo magseryoso sa ating paglilingkod kasi hindi biro ang impyerno. Alam nyo ba, kung hindi ka seryoso sa paglilingkod mo sa Panginoon, hindi ka rin siseryosohin ng mga tao. I always remember Lot or si Lot. Nung siya ay nagsabi patungkol ng paghuhukom, yung gugunawin yung Sodom and Gomorrah, nung kinausap yung kanyang mga anak, hindi naniwala yung mga anak niya. Bakit? Kasi ang akala nila, nagbibiro lang yung kanilang tatay. Tingnan nyo, Genesis 19. Kaya hindi ito biro-biro ha. Kung sinabi naglilingkod ka, kailangan seryosong paglilingkod. Amen. Bakit? May totoo yung impyerno eh. Ulitin ko, I heard a pastor, my friend, gaano niya kamahal yung pamilya niya. Pastor siya, he was a family man. Sabi niya, during camp, sabi niya, ito sinabi niya, if one of my children will go to hell, I will talk to the Lord and say, Lord, pwede ba palit na lang kami ng anak ko? Grabe yun. Doon ko makita na, pinakita lang niya ba na hanggat maaari talagang gusto niya, no, hindi lamang sa mundong ito sila magkakasama magpamilya, kundi pati sa langit. Sabi niya, ito naman ay exaggerated eh. Sabi niya, kung meron sa aking mga anak, no, may isa dyan, kahit isa lang na wala sa langit, at siyempre kung wala sa langit, nasa impyerno, sabi niya, makikiusap-usap Panginoon, sabi ko, Lord, pwede bang palit na lang kami ng anak ko? Grabe yun na statement, di ba? Bakit? Kasi ganun niya kamahal yung kanyang anak. Sa madaling salita, kahit di mo anak, basta mahal mo, gawin mo ang lahat. Kahit hindi mo yan, hindi mo anak yan, hindi mo ano-ano, basta mahal mo ang Diyos, mahal mo ang kapwa mo, mangangaral ka talaga eh. Amen. Kaya hindi biro-biro yung ating paglilingkod sa Panginoon. Kayo, mga mahal nyo sa buhay, ligtas na ba sila? Sabi ko nga sa inyo, di ba? One of my heartaches in the ministry, yung nanay ko. Paano kung yung nanay ko hindi ligtas? At the age of 39, patay na siya. 12 years old lang ako noon. Walang kalam-alam sa Biblia, walang kamuwang-muwang. Pero namatay na siya. Paano kung hindi siya ligtas? Siyempre, sabi ng Biblia, ang hindi ligtas sa impyerno. 1990, 2000, 2010, 2020, 30 years. Plus 36 years na. 36 years na siyang patay. Kung ang tao nakagawa ng kasalanan sa 36 years, baka nakalaya na eh. Di ba? Kung nakulong man, na convicted sa kasalanan, nakalaya na. Pero ang tao kapag namatay, pag nasa impyerno yan, so baka 40 years, hindi. Forever. Isipin niyo mga mahal niyo sa buhay. Sabi ko nga sa inyo eh, hindi ako makakatulog ng maayos kung kasama namin sa tahanan, kahit sa tahanan nyo. Alam mong merong hindi ligtas. Nakakatulog ka ng maayos? Ha? Ako hindi mapapakali. Hindi ako mapakali kung meron ako mga kasama na alam ko hindi ligtas. Mapakali lang ko yan kung alam ko na ako nakapagturo na sa kanila. Nasa sa kanila na yun kung tatanggapin nila o hindi. Dapat ganyan tayo, hindi ka mapakali. Rescuer na tayo eh. Diba? Rescue the perishing, care for the dying. Snatch them from pity, the sin, and the grave. Weep for the erring one, lift up the fallen. Tell them of Jesus, the mighty to save. Rescue the perishing, care for the dying. Jesus is merciful. Jesus will save.
Amen. Only Jesus saves. Amen. Ito. Dahil hindi seryoso eh. Kaya nga, nakakainis yung mga hindi seryoso na naglilingkod sa Panginoon. Sarap batukan ba? No? Ito yung si Lot ay sabi niya sa verse 14, sinabihan na siya ni Abraham eh, umalis ka na dyan sa lugar kasi yung lugar niyo, bubunawin ng Diyos. Siyempre, si Lot, naisip niya yung kanyang anak, yung mga asawa ng kanyang anak, mga sons-in-law, kaya nabalita siya. Sabi sa verse 14, tingnan niyo ito nakakalungkot eh. And Lot went out and spake unto his sons-in-law, which married his daughters, and said, ito yung mga kataga ni Lot, sabi, up, 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 get you out of this place. Tingnan nito Pag binasa mo, parang magandang warning naman. Up, get you out of this place, for the Lord will destroy this city. Di ba, pag nabasa nyo, matinding mensahe ito, di ba? Alis kayo dito, malis tayo sa syudad na ito, Sodom and Gomorrah eh. Kasi ang syudad na ito ay sisirain ng Diyos. Anong nangyari sa kanyang sons-in-law? Naniwala sa kanya? Hindi. Bakit? But he seemed as one that mocked unto his sons-in-law. Alam niyo ba ibig sabihin ng mock? Joke? Parang nagjo-joke lang ba? Ang paglilingkod sa Panginoon, hindi ito biro-biro. Right. Amen. Paano kaya niya sinabi ito? Ano sinabi niya? Up! Get you out of this city, for the Lord will destroy this city. Pero ang tingin sa kanya ng mga manugang? Manugang ba tawag? Sons-in-law. Ako, son-in-law. Ayan yung mga biyanan ko. Ikaw, son-in-law ka rin. Di ba? Ikaw, nolo. Bakit sinabi na, but he seemed as one that joke or mock unto his sons-in-law? Siguro baka ganito pagkasabi yun. Ito patawa-tawa lang, di ba? Get you out of the city. Sisirain ng bus ito. Isipin mo, nagbigay ng warning, pero ang tingin sa kanya parang nagbibiro. Kaya minsan, may mga tao, siguro may mga mahal tayo sa buhay na hindi maniniwala sa atin kasi ang nakita sa atin, parang nagbibiro lang tayo. Sa school nyo siguro, hindi naniwala yung mga classmate nyo. Bakit? Sabi ng mga classmate nyo, mas mabait pa nga ako sa iyo eh. Kami, hindi man kami nag-Bible, pero hindi man kami nag-vape. O, di ba? Hindi ba kami nag-vape eh. Tsaka honest kami. Ikaw nga, hindi eh. Kaya tuloy, pag sabi ka na patungkol sa Diyos, hindi na maniniwala. Right. Tama. No? Kaya ito problema kay Lot eh. Kaya, ang paglilingkod sa Panginoon, seryoso! Amen. Mga taong seryoso, merong patutunguhan yan. Pag ikaw ay pabiro-biro lang, wala. Hindi ka rin seryosohin ng tao. And think about your loved ones. No? Ligtas na ba si mama mo, si papa mo, yung mga tito, tita mo, yung mga close sa'yo ba? No? Ligtas na ba sila? Kung hindi pa, gawan mo ng paraan. Kailangan iluhod mo yan sa Panginoon, iiyak mo yan sa Panginoon. Bakit? Kasi pag namatay ang mga yan, makakasama nila ang mayaman na ito doon sa lugar na totoo na ang tawag ay impyerno. Right. Tama. Na ang sabi ng Panginoon ay merong uod na hindi namamatay at apoy na hindi naaapula. Imagine nyo. Imagine yan, kayong mga buhay pa na ayaw sa Panginoon. Bakit? Ayaw ko sa Panginoon kasi ang daming bawal. Ito yung pangalawang puntos ha. Hell is a place of no joy. Pangalawa, hell is a place of no joy. Right. Yung lugar na walang kasiyahan. Ang pira, nag-swimming ako sa may Grotto Vista. Sa tapat niyan, pagdating doon,
Sabi nung mama, ayoko niyan. Tinuturuan ko ng salita ng Diyos. Ang liit lang eh. Tinuturuan ko. Ayaw niya. Sabi niya, ayoko doon. Ayaw ko sa inyo. Bakit? Kasi walang ano sa langit. Walang sigarilyo. Walang beer. Eh, di ba, kasikatan noon ng ano eh. Sa langit wala ang beer. Di ba? Tama. Yun ang sikat na kanta noon eh. Sa langit wala ang beer. That's why we drink it here. No? Tapos sikatin yung ano? Sa impyerno walay, ano? Hindi, may kantang ganun eh, ng mga bata ang kumanta. So ginagawa nilang biro yung impyerno. Ayaw nila sa langit. Bakit? Kasi sa langit daw, walang kasiyahan. Ano ka? Ano walang kasiyahan? Ang pinakamasayang lugar, langit. Amen. Tapos bakit sabi mo walang kasiyahan? Sabi niya, kasi walang sigarilyo dun eh. Sipin mo itong tao na ito napakaliit na nakasigarilyo pa ganun-ganun no? Nakasandal sa upuan ay sa puno. Ako na no, may iwas sa usok niya. Sabi mo ka mo naman sigarilyo. Pa ako sa'yo. Sabi niya, ayoko niya. Nakasandal. Bakit? Wala namang di bali nang mapunta sa impyerno. Ito sabi niya, hindi ko makalimutan to. Di bali nang mapunta sa impyerno basta may sigarilyo. Hoy, walang sigarilyo sa impyerno. Ay! Ang meron doon, apoy at uod. At! Hell is a place of no joy. Grabe, hindi ko makalimutan. Yung tao na yun, baka patay na yun eh. Tapos meron siyang mga anak na ang liliit pa, kawawa ang buhay. No, mga nakahubad lang, walang makain. Tapos wala siya, ang ginagawa niya, puro kung saan na lang, kung ano-anong ginagawa. Pag nagkapera, bisyo. Bisyo. Hindi ko makalimutan yung sinabi niya. Di bali nang mapunta sa impyerno, basta may sigarilyo doon, basta may bisyo. Wala nga bisyo sa impyerno eh. Ay! Kawawa, di ba? Di ba? That man is, parang hirap sa Tagalog, is pursuing for happiness. Sa laman lang. Diba, hinahanap lang niya, hinahabol lang niya kasiyahan, pero pang laman, Ay! napakakawawa yung tao na ganyan. Ay! Ay. You are pursuing, you are chasing happiness, pero that happiness is pang laman lang, pang flesh lang. Kawawa. Ay. Sige, masaya ka ngayon, pero pag nagkasakit ka, tingnan natin. Yung number one advocacy, o advocate ng no smoking, yung dating anchor daw siya sa radyo eh. Pero ngayon, meron ng butas dito. Ang tawag na sa kanya, parang si robot man na, bakit? Bago mang salita, lulunok-lunok muna. Tingnan nyo yan sa YouTube. Lulunok-lunok muna. At nagsasabi, kasi nagkaroon na siya ng cancer dito sa larynx niya, tinanggal na tapos linutasan, no? Ganun. Mga kapatid, wag po kayong magsigarilyo. Kasi, di ba? Si Marlboro man, di pa yata umabot ng 30 yun, namatay na. Sa cancer. Dito sa mundong ito, enjoy natin kasi pag nag-enjoy ka dito, langit na yon. Pag hindi ka nag-enjoy dito, impyerno yan. Naku, maling-mali. Ay! Yung pulubi, di ba? Nasa mundo siya. Yung mayaman. Grabe ang kanyang pagdurusa kasi mahirap siya. Wala nga siya makain eh. May mga sugat pa eh. Bakit nagkaroon na maraming sugat? Pulubi, walang pambili ng gamot, wala nang pambili pagkain eh. Pero ibang tao, walang pambili ng gamot, basta may pambili lang ng pambisyo. Okay na. Diba? Namatay yung pulubi, saan napunta? Sa paraiso ni Abraham. Abraham's bosom. Ngayon, nasa langit na yon, naging paradise. Siyempre, nalipat na sila sa langit. Yung isa saan? Impyerno. Diba? Ako, ang dami ko na mga mahal sa buhay na namatay.
Pero salamat sa magkakapatid, dalawa na yung nawala sa amin. Pero yung mga yon, mga naging bunga natin sa Panginoon. I'm sure, the Bible says, they're in heaven. Enjoying the splendor of heaven with the Lord Jesus Christ. Yung panganay namin si Rogelio. Diba? Si Do, 37 years old lang, kinuha na ng Panginoon. 37, bata no? Yung nanay ko, 39. Yung panganay namin na lalaki, 37. Yung sumunod sa kanya, si Loloy, si Fernando, 43. 43. Eh, nag-isip ako nun eh. So, 37. 43. Nung umabot ako ng 38, ay salamat. Nung umabot ako ng 43, ay salamat. 44, 49, o di ha? Mahaba-haba ang buhay natin sa biyaya ng Diyos. Amen. Namatay yun eh. Yung nagkaroon ng pancreatic cancer. Di ba ikaw yung pinakahuling ano? Namatay kasi, hindi namatay sa cancer, namatay, ginanon yung kamay. Nung nakita ko naghihingalo na, malis na ako eh. Kasi lumaki na yung tiyan niya. Tapos, nung kinausap ko, parang tumalikod na eh. Noy, kumusta ka? Tapos, tinanong ko talaga salvation niya. Nung nasa PGH pa lang siya doon sa may aircon, tinanong ko, ano? Sure mo ba talagang kaligtasan mo? Sure naman, sige. Amen, amen. Tapos, okay na, okay. Umalis kami. Hanggang sa tinawagan uli ako na kailangan nyo na pumunta. Pagpunta ko doon, binaba na siya. Hindi na doon sa naka-aircon, kundi doon na sa baba. Parang kumbaga sa aeroplano ba, nandun na sa departing area. Di ba ganun yung magsasakay ka ng aeroplano? No, bago ka sasakay sa departure area ka. Nung wala ka pa sa departure area, doon ka pa lang sa magsi-check-in ka pa lang. Noong una, ganun. Sunod, doon na sa departing area. Ang dami na doon. Musta ka na? Kita siya sa amin, hindi na nagsalita eh. Sabay tumagilid. Sabi kay Benji, diyan ka na lang. Ayan mo. Text ka na lang kung ano mangyari. Maya-maya, text. Wala na. Di ba? Pero ang kagandahan, ligtas yun. Amen. Pagdating ng araw, when we all get to heaven, magkikita-kita doon. Sasabihin na, salamat ha. Sa magkakapatid, ikaw yung pinakatarantado, pero ako yung unang naligtas. Amen. Nung naligtas ako, yung talagang, kumbaga, tinarbaho ko. Lord, save na ako. Lord, I want my family to be saved. Kaya yun, nag-pray ako, pray. Wala naman akong pera pampadala na pamasahe sa kanila. Kasi full-time na ako nun eh. Sinabihan ko itong mga dalaw kong kuya. Di ba, may trabaho kayo? Save ka na. Save ka na rin. Oh, may pera kayo, di ba? Padala niyo yung pera yung mga kapatid natin, papuntahin natin dito. Kaya pinadala nila. At doon nagsimula ang mga istorya ng buhay ng mga yan. Pinadala, ako lang, puro pray. Hanggang sa naligtas sila, di ba? Hanggang na naglilingkod sa Panginoon. Yung pangalan niya lang namin nang hindi pa. Pero ligtas na rin yun, nabaptize na. No, nabaptize na. Ang prayer ko, yung mga pamangking ko, kaya pag nandun ako, ang pamangking ko, umiiwas sa akin. Umiiwas. Kasi hindi, mahal ko naman sila, pero pag nandun sila. Minsan nag-preach ako doon, talaga hindi ko mapigilan eh. Pinanatan ko talaga yung mga bisyo. Kasi yan din eh. Hindi ako nagpaparinig. Hindi rin yung backbiting. Harap-harapan eh. Front fighting! Ito yung mga sabi ko, yung mga nagbibisyo, tingnan niyo ako. Dati bisyoso ako. Meron pa ako mga kasama doon. Kaya nga nung ako nagpunta doon, nag-preach. Bago ako mag-preach, mayroon nagpunta doon, mga kasabayan ko. Nakabarong ako, ganda ng barong, di ba? Yung yung obra ni Juan. Tapos, biglang may lumapit. Oy, matay ni si Ronaldo. Kauban, ni sauna ba? Yung kuko niya, ang aming duming-dumi, pero makbay sa akin. Hindi ako natiri, kaibigan ko yun eh. Siguro kung kayo yun, iwas na, iwas. Akbay oh. Sabi ko, sige, picture tayo, picture. Aga-aga pa, may mga tama na.
No? Hindi ko masisi sila kasi ganyan ako dati. So, ang kailangan nila Word of God para mabago. Kasi ganyan din ako nabago dahil sa Word of God. Amen. Nung nasave ako, I take it seriously. Hindi ako nagbibiro-biro, hindi ako nakita lang ng pabiro-biro. Naglingkod ako ng totoo sa Panginoon. Nung nakita nilang nagbago ako, doon sila naniwala. Sabi ko nga sa inyo, Robert, nung bago ako, siyempre, bisyoso ako, lakas ko uminom, lakas ko manigarilyo. Yung bibig ko para traputso eh. Pagdating ko doon sa New Manila subdivision, doon nakatila sila Amalia Puente, sila Lutlot de Leon, doon maraming artista doon. Chuck Perez, kalaro ko ngayon doon eh, Chuck Perez eh. Pagdating doon, kasi ang purpose ko, yung kapatid ko si Loloy, turuan ko ng Word of God. Pagdating doon, pambira, initsahan ka ako kagad ng Marlboro. Yung dumating yung anak ng kumadrona, yung pinaka siga sa katulong. Mayor Doma, kumadrona. Kumadrona pala yung nagpapaanak, no? Mayor Doma, dumating! Pagdating, no? Sabi, oh, Lord, mabisaya din, naamday ka. Nandiyan ka pala. Yung, hindi, sipin mo hindi ka nangingi pero binigyan ka. Ninsala ko ng sigarilyo, gumanon yung Marlboro, hindi ko pinulot eh. Oh, dati grabe ka mangingi. Ay, hindi ba na ngayon? Hindi na. Ligtas na ako, luwas na. Binuang. Hindi binuang. No? Maya. Talagang inano ako, pinukso. Lumabas, paglabas, nagdala ng 2 red horse. Pawis na pawis yung 2 red horse. Ginanyan sa akin, oh, agay na. Hindi na nga ako minom. Luwas na. Pati yung nandun nagtaka yung kapatid ko. Ano nangyari sa'yo? Kung kailan ka magtitino, saka sila magdududa, no? Nangyari sa'yo. Doon sa ka? Wala, ligtas na ako eh. Tinanggap ko ng Panginoon, papunta na ako sa langit. Kaya gusto ko ikaw maligtas din. Sabi niya, wala yan. Bidoan. Ayaw niya maniwala, umalis ako. Lagi nagbibigay ng pera sa akin yun eh. Pero that time, hindi ako binigyan ng pera. Buti na lang may pamasahe ako. Binigyan na. Pero bago ako umalis, Noy, manoy tawag ko, Noy. Kailangan. Alam ko sa pamilya natin, ikaw yung pinakamabait. Pero tandaan mo to, hindi ang kabaitan ang daan patungong langit. Si Kristo lang. Kahit na mabait ka, kung hindi ka tatanggap kay Kristo sa impyerno ka pa rin pupunta. Kaya ako nandito para gusto ko lang masirang ka eh. Ayaw niya eh. Alis ako. Hanggang sa, naligtas na yung pinakapanganay namin na lalaki nun eh. Hanggang sa yun. Hanggang sa 1 month may tumawag sa akin. Ang tumawag yung kapatid namin na Loloy. Sabi, hello? Sabi ko, sino to? Kilala mo si Sulanad. Oh, magpabautismo na ako. Oh, bakit? Luwas na ko. Ligtas na ako. Paano ka naligtas? Tinanggap ko ng Panginoon na tagapagligtas ko. Telepono, umiyak ako eh. Naligtas daw siya eh. Ayun yung time na nag-baptize siya hanggang sa naglingkod sa Panginoon hanggang sa kinuha siya ng Panginoon. Di ba? Kasi sineryoso ko eh. Sabi ko, bakit sila naniwala? Kasi nga nakita nila yung pagbabago ko. Nag-iba na talaga. Nagbago talaga ako sa biyaya ng Diyos. Yung mga bisyo, iniwanan ko. Kasi nga ang bisyo ay sa demonyo yan. Ha? Huwag na kayo magbisyo. Nagsasayang ka lang ng pera mo, tinatanim mo pa, at isang araw, aanihin mo na yung tinanim mo. Magkakasakit ka na. Pag nagkasakit ka, doon ka ngayon ba ano-ano. Lord, help me. Diyos ko, Diyos ko. Diyos ko. Ha? Kaya nga, hell is a place of no joy. Sipin mo, ang Diyos,
Ang tahanan ng Diyos na langit ay ipinapalit ng mga tao sa mga makamundong layaw. Di bali nang magbisyo dito, di bali nang magbisyo, gawin ko lahat. Kasi sa langit naman, walang beer. Sa impyerno, meron daw negosyo. Nako, walang negosyo. Wala rin bisyo doon. Yung iba, magninegosyo daw eh. Hindi magtayo ako ng doon, aircon. Mainit. Di ba? Binibiro-biro mo, pero pagdating ng araw, alam nyo ba? Tandaan nyo rin to. Pagdating ng araw, kung hindi ka seryoso ngayon, darating din ang araw na ikaw na yung tao na pinakaseryoso. Itong mayaman, sa Luke 16, napakaseryoso na niya eh. Nung siya ay nagdurusa na sa apoy ng impyerno, anong sabi niya? Nag-request siya. Sabi niya, Amang Abraham, pwede ba suguin mo si Lazarus doon sa aking tahanan? Kasi meron akong 5 kapatid. Naging seryoso tuloy siya ngayon na merong mangaral sa kanyang mga kapatid. Sabi niya, pwede ba suguin mo? Meron akong 5 kapatid. At anong sabi niya? Ayaw ko sila na mapunta sila sa lugar na ito na matulad sa akin. Kung kailan wala na siyang pag-asa, doon siya naging seryoso. Ay pala, magseryoso na tayo. Amen. Naglilingkod ka sa Panginoon, pero para ka nagbibiro. Ay, nagtuturo ka, pero para ka nagbibiro. When I teach or preach the word, nagbibiro ako, nagjo-joke ako. Pero pagdating sa gawain ng Diyos, hindi tayo nagbibiro. Ay, walang biro-biro dito na, di ba? Pagturo, seryoso. Pero hindi ibig sabihin na hindi tayo nagpapatawa. A merry heart do it good like a medicine. Kailangan din natin ng merry heart. Paano magiging masaya puso mo? Di ba? Kaya tayo nagpapatawa eh. Di ba? Amen? Hell is a place of no joke. Di pangalawa, hell is a place of no joy. Of course, pangatlo, hell is a place of no Jesus. Walang Kristo. Sipin mo, heaven is a place where Jesus reigns. He's the King of Kings and Lord of Lords. Amen. Jesus Christ is what? He's the Prince of Peace. Kaya sa langit may kapayapaan. Ang impyerno, walang Jesus. Di walang kapayapaan. Anong meron doon? Gulo. Gulo. Hardship. Sipin mo, yung gulo, yung kahirapan, tapos iyakan. Ang mga tao doon mag-aaway. Di ba? Alam niyo yung chaotic place, yung lugar na walang order, walang batas, mas malupit ang impyerno. Kasi pagdating doon, halimbawa, merong nangaral. Ito nangaral na si Kristo hindi Diyos. Naniwala ako. Napuntang impyerno. Siyempre, awa ito ng mga tao doon. Walang yaka, nangaral ka na walang Akala namin, pag naging miyembro sa inyo, maliligtas ha. Booking ka doon. No? Halimbawa. Di ba? Kaya matinding bugbugan doon. Kung sa langit, wala. Ang meron doon, anong gagawin natin? Magpuri sa Panginoon. Amen? Yung mga kulto, pagbubugbugin yan sa impyerno. At wala na silang matatakbuhan. Hindi sila makatakbo sa pulis, sa barangay, para magpakampi. Bugbugan doon. No? Palagay niyo ba, tayo, tinuruan ba tayo ng Biblia na katiyakan ng kaligtasan? Of course, yes. Amen. Kaya nga, we can sing that song loud and clear when we all get to heaven. Bakit? Alam natin na sa langit ay pupunta eh. Amen. Kanta na, when we all get to heaven. When we all, hindi yung when we may get all to heaven. Walang walang shadow of pagdududa, pag-doubt pa, shadow of doubt. Wala. We are assured of our salvation. Amen? Amen. Yung mga naunang mahal natin sa buhay, magkakaroon ng great reunion. Sino yung mga naunang mga Kristiyano dito? Pagdating sa kabilang buhay, yung sweetheart mo, Sister Agnes. No? Hindi na niya nakita yung mga apo mo, no? No? Pero nandun siya sa langit. Di ba? Naghihintay pagdating ng araw. No?
Isipin yan. Kaya na, think about your loved ones. Hell is a place of no joke, hindi ito. Kaya nga tayo, kahit na parang ayaw na natin maglingkod sa Diyos, lingkod tayo. Bakit? May impyerno. Ay bakit, Pastor? Pag hindi pa ako naglingkod, mapupuntas ko sa impyerno. Hindi Hindi. Kahit na hindi ka maglingkod sa Diyos, basta totoo kang ligtas, hindi ka mapupunta sa impyerno eh. Ang concern natin dyan, yung mga loved ones natin. Baka yung mga taong nakatingin sa atin, kitaan mo na. Hindi talaga totoo yan. Kaya ako, wala akong church eh, wala akong Diyos-Diyos eh. Basta wala ka lang inaapakang tao. Diba, ganyan ang mga prinsipyo ng mga tao, ng mga walang alam sa Biblia. Basta wala kang inaapakang tao, basta mabait ka, matulungin ka, no? Wala. Mabait ka, langit ka. Hindi ka gaya ng iba dyan, no? Galing simbahan yan. Diba, ganun sila lagi, diba? Away yung, kita mo, parang kaldero. Boom, boom, kita mo yan, away yan. Kaya nga, wala yan. Mas magaling ganito lang. Simple ang buhay, di ba? Painom-inom lang, drink moderately, basta wala ka lang inaapatang tao. Ganun lagi ang naririnig natin. Hindi po biro ang impyerno. Kaya kahit pagod ka na, sige lang, tuloy lang. Bakit? Ay, parang ayaw mo nang magturo, para namang walang nangyari. Meron talaga. Ang salita ng Diyos kapag yan ay naituro, hindi yan papalit na walang kabuluhan. May mangyayari talaga. Meron talaga mangyari. No? Sa tingin mo, parang walang naliligtas. Pastor, parang wala namang naidadagdag. Puro tayo preaching. Bahala na yan. Ang Diyos naman ang nagdadagdag. Ang trabaho natin mangaral. Amen. Kung hindi pa dinagdag ng Diyos, walang problema. Kasi kung dinagdag ng Panginoon lahat, tayo problemado. Bakit? Saan natin lalagay? Tama po. Nakuha nyo? Kaya tuloy lang. Tuloy lang. Paglingkod tayo ng may kaseryosohan. Amen. Kaya nga pag Sunday, yan yung pinaka-the best na araw sa buong linggo eh. Sunday. Sunday ngayon, maglilingkod ako sa Panginoon. Tandaan nyo mga neighbors natin, mga kapitbahay, nakatingin sa atin yan. Doon sa amin, kapitbahay, alam na nila yan, pag linggo, wala sila pastor dyan. Wala. Alis yan sila. Kaya, gabi na uwi yan mga yan. Seryoso eh. Hindi yung, alis yan sila, alas 9, pagbalik yan. Kita mo, pagbalik, nakaganon eh. Alas 12, pero hindi na gabi, ating gabi na. Kita mo, yan ba yung alisimbahan? Ako pasok. Kalukuhan, niluluko mo lang yung sarili mo. Di ba? Kaya ang tao hindi maniniwala sa'yo. Tama. Amen? Tandaan nyo to Ulitin ko Hindi ko pa nasabi ngayon, pero maraming beses ko na nasabi to. Ang unang Biblia na nababasa ng ating mga kapitbahay ay yung patutuo natin. Amen. Testimony natin. Kaya kung pangit yung nababasa nila, pangit na patutuo ang nakikita nila, ang pangit ng nababasa nila sa iyo. Ganun ang nangyari kay Lot. His sons-in-law saw their father-in-law. Ay, hindi seryoso. No? Nang iwan ng tao ng pagpapala, iwan nga si Abraham Nang iwan, tumira sa lugar ng kasamaan. Kaya hindi na sila naniwala. Kaya nung nagsabi na si Abraham na, uy, alis kayo dito. Sirain ng Diyos yung lugar na ito. Hindi na sila naniwala. Bakit? Sa kanila, parang nagbibiro lang. Yung paglilingkod natin, di biro. Kaya pag sinabing, maglingkod tayo sa Diyos! Seryoso dapat. Kayo, pag nagkapamilya kayo, kayo, you are building a family, kailangan yung whole family naglilingkod sa Diyos. Hindi nyo alam gaano kasaya makita namin mag-asawa na mga dati lang, wala pa mga anak. Ngayon, may mga anak no. No? Naglilingkod sa Panginoon na sabi ko nga sa inyo, every family day, family Sunday, makikita niyo paano ka pinagpala ng Diyos. Amen.
Dati si Junjun, yung family Sunday, nilit lang dito. Parang naglalaro lang. Ngayon may anak na. Kailan ba tayo nag-start ng family Sunday? Anong taon? Tingnan niyo mga picture. Simula pa yung may picture niya, no? Yung si Marcos sa Kasiskat, oh. Sarap nito pag-untugin, ah. Di ba? Ang babait pa tingnan, eh. Eh ngayon, iwan ko lang sa inyo. Ang lalaki na, si Kulot. Meron Kulot pa. Kyle. Dati, picture niyan, ang liit pa. Ang liit. Ganito si Scott, si Kulot, ang liit-liit lang. Ay, si Kyle. Pero ngayon, kita mo yung latest sa picture family Sunday, pang biro. Sa susunod, doon na yung ulo niya. Kita niyo mga blessing. Kung mayroong blessing, meron din mga sadness ba? Kasi may mga pamilya din na, siya na lang ang natira. Di ba? Makikita niyo yung, hindi lang yung side of the story na ganyan. Pero kasi ganito na lang natira. Uy, dati, buo sila, nung mga lilit pa yung mga anak. Pero ngayon, siya na lang. Dalawa na lang sila. Kaya kailangan, seryosohin natin paglilingkod sa Panginoon. Amen? Amen. Hell is a place of no joy. Hell is a place of no joy. And hell is a place of no Jesus. If you have no Jesus, you will have no peace. No Jesus, no peace. No Jesus, no strength. Wala kang Kristo, wala kang lakas. Of course, no Jesus, no salvation. Amen? Let us all bow down our heads. Let's pray. Dakilang Diyos, salamat muli sa umagang ito. Salamat sa inyong banal na salita. Panginoon, salamat sa minsay. Paalala niyo sa amin na aming paglilingkod dapat talaga may kaseryosohan. Dahil totoo po ang impyerno. Hell is an actual place. Hell is an awful place. But thank you, Lord, hell is an avoidable place. And it can be avoided only if person receive the Lord Jesus Christ. Lord, tulungan niyo po kami na maging seryoso sa aming paglilingkod sa inyo. Dahil meron po mga tao, Panginoon, na nakatingin sa amin. Ang taong walang Kristo, Lord, talagang papunta sa impyerno. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan na meron kami. Salamat sa mga taong ginamit nyo na naging seryoso upang ipangaral ang Ebanghelyo ng Panginoon Jesucristo. And Lord, we pray, Lord, especially for our loved ones. Kung sino sa amin mga may mahal sa buhay na hindi paligtas, Lord, please, tulungan niyo po ang bawat isa na madala nila, Panginoon. Turuan ng kaligtasan. Salamat sa inyo. Lahat ng ito hiling namin dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Habang lahat nakapikit na kayo po, short invitation. If you are saved, you pray, Lord, save my loved ones also. Save my family, save my friends, and even my foes. Save them, Lord. Panalangin mo sa Panginoon yan. In 2007, during the camp, alam ko, nag-pray ako, Lord, please save my family. Save my loved ones. The loved ones of my wife. Isang araw, sinagot ng Diyos. What is your prayer this morning? Kumusta ang mga mahal mo sa buhay? Of course, kung hindi mo mahal, wala ka namang pakialam eh. Pero mga kapatid, kahit na hindi mo mahal, kahit na minsan may kahit kapatid mo, parang hindi mo mahal. Naiinis ka, nag-aaway kayo palagi. Pero think about their souls. Kumusta ang kanilang kaluluwa? Ligtas ba sila? Kung hindi pa, you must pray hard. Dalhin mo sila sa altar ng Panginoon. Kung ikaw naman ay bisita namin, di mo patiyak na papunta ka ng langit. Ito ang araw ng iyong kaligtasan. Mga bata, sino sa atin, kung gusto mo maligtas, mag-pray ka, Panginoon, gusto ko pumaligtas. Kung yan ang panalangin mo, pwede bang itaas mo yung kanang kamay mo, kung meron po?
Lord, save my soul. Can you raise your hand? Malagay ko lahat, ligtas na. Tayo manalangin. Panginoon namin Diyos, dakila, makapangyarihan sa lahat, salamat puli sa umagang ito. Lord, help us, Lord, to be serious in our service, especially in winning souls. Lord, salamat sa pag-ibig niyo sa amin, Diyos Ama. Ipinadala ninyo ang inyong bugtong na anak, ang Panginoong Hesus, sa kadahilanan na merong impyerno. Dahil sa pag-ibig niyo, Panginoon, Jesucristo, binigay niyo yung buhay sa krus ng Kalbaryo upang kami maligtas. Lord, nawa kami, Panginoon, mula ngayon, pagningasin niyo po ang aming mga puso, lalong-lalo na sa pagtuturo ng Ebanghelyo ng Panginoon o sa tinatawag namin na soul winning. Help us, Lord, to become a soul winner. Salamat po ng marami. Purihin ka. Bless you po ang aming pagkakaloob sa umagang ito. Salamat sa provision mo sa amin, Panginoon. Purihin po kayo. Lahat ng ito hindi namin dalangin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Okay, let's give our offering. Okay, awitin natin. He wants me to pray. Mas mga bata, young people, and then the adults. Sing. He wants me to Thank you for watching. God bless you. Hanggang dito na lang muna.